Sa video na to, papakalibrate na natin yung apat na camera na kinabit sa van para maging 360 degrees na siya. Yung sa harap, sa likod, kaliwa at kanan. Sabay-sabay yan. Pati pag atras mo, makikita mo na. Kaya hindi ka na mahihirapan kung syunga-syunga ka. Joke lang. Kaya ituloy na natin part 2 ng video. Kinakabit na nga pala ni Shelo yung frame ng screen dito sa may dashboard para walang butas sa gilid at maganda siyang tignan. Nasa 150 pesos lang yan. Depende sa laki ng bibilin yung LCD or infotainment na bibilin nyo. At depende rin sa sasakyan na paglalagyan nyo. 6.5 nga pala yung bili ko sa akin. Sale kasi. May kasama na yung 360 camera, 6GB ang RAM, 128 ang ROM po, plus yung frame na 150. Kasi kapag sa kasa kayo nagpakabit, umaabot po yan ng 30,000 pesos. Ganun kamahal. Wala naman akong pera, kaya pwede naman kayo maghanap na lang online. Tapos maghanap na rin kayo na mag-i-install. Dapat yung professional kagaya ni Shelo na nag-home service. Gaya ko, sa garahe lang ako nagpakabit. Pero dapat yung marunong yung hanapin nyo dahil kapag nagkamali, pwedeng maapektuhan yung ECU or yung computer box ng sasakyan. At baka masira pati mga sensor. Forever na iilaw yung mga check engine at airbag indicator. At pwedeng hindi na tumakbo yung mga sasakyan nyo. Tapos gigising si Godzilla mula sa Pasig River at bababa naman si King Kong galing ng Antipolo. Maglalaban sila. Tapos darating yung mga alien para awatin, kaya lang kapalit nun, isasakupin nila tayo. Sobrang komplikado, gugulo. O diba, ang laking problema? Kaya dapat kung maghahanap kayo dun sa professional para walang sakit ng ulo dahil mahal magpagawa ng ECU Ang kagandahan kasi kay Shelo, nag-home service siya. Kahit anong sasakyan, pwede niyan lagyan. Pag naboboring nga siya, pati mga alimasag, nilalagyan niya ng 360 camera. Tapos ilang saglit na nakabit na nga yung CarPlay natin sa may dashboard. Ang ganda-ganda. Hindi muna natin tatanggalin yung plastic para hindi siya magasgasan. Chinek ko na rin yung indicator. Ayos naman. Perfect. Walang problema. Ang kagandahan dito, pwede nyo i-hotspot to sa mga cellphone nyo para pagkaroon siya ng internet at dito na kayo manonood ng mga movies habang nasa traffic kayo. Pwede kayo dyan manood ng mga pampagana para makagawa ng pang-apat na bunso nyo sa loob ng sasakyan kasama yung kabit mo. Joke lang. Pwede rin nga itong split screen isang movie at isang navigation. Pwede nyo hatiin. At voice command dyan Napaka high-tech talaga, no? Sa video niya, sir, 4K resolution pata, sir, kaya niya nang basahin, sir. Yan, sir, malinaw siya. Kahit tignan mo siya dito, sir, sa gilid, malinaw siya, sir. Pag nagsalpa ka, sir, ng USB, bali lalabas yan dito, sir. Yung mga movie dun sa USB. Tapos ito, sir, may lagayan siya ng SIM card, sir, na nandito. Ito, sir, lagayan ng SIM card. Kung gusto mo siya gamitin ng hiwalay, pwede mo siya nilagyan, sir. Pwedeng prepaid o kaya postpaid. Tapos naghanap naman kami ng malawak na area para daw i-calibrate yung camera para maging 360 na siya. Kaya dumiretso kami sa Provident Village kung saan sobrang taas ng tubig ng bagyong Undoy. Nakita ko nga naglalatag ng malaking tela si Shelo. Akala ko naman matutulog siya. Hindi naman pala. Yan pala ay ginagamit para makita kung nasa tamang angulo yung apat na camera. Yung panahon na ginagawa namin to, medyo malakas nga pala yung hangin kasi nung July pa to. Kaya naisip ko maghanap ng bato para hindi ito liparin. Para mabilis din yung trabaho. Habang naghahanap ng bato, medyo nahihiwagaan nga ako. Tumataas yung mga balahibo ko. Pati yung balahibo na nasa loob ng brief ko. Yung mga nadampot ko kasing bato, medyo mapanghe. Hindi ko alam kung bakit. Kahit wala naman tao sa paligid. Kaya malamang siguro, umiihi din pati mga multo. Kaya tiniis ko na lang to. Kaya sa mga mahihilig kumuha ng bato, wag kayo dito sa Provident. Yung amoy didikit sa kamay nyo. Hindi pa nga pala ako nakamags dito kasi matagal na nga tong video at malaki-laki na rin yung nagagastos ko sa van na to. Kaya napapaisip ako kung biyaya ba to o isang sumpa. At minsan nga napapaisip ako na mas okay pa talaga mag-jeep. Sa halagang 10 piso may driver ka na maghahatid sa inyo. Tapos hinahanap ko na si Kuya Bogart. Ay, si Shelo pala. Sabi niya kunan ko daw siya habang naglalakad ng patagilid. Papakita niya daw to sa mga pinsan niya. Tapos tama na daw kasi pawis na siya. Kaya pumasok na kami sa loob para sa mga gagawing adjustment. Maraming pindot-pindot ang ginagawa rito. Kaya sa ibang nag-i-install, hindi pa kasama yung mga calibration. Pero kay Shelo, kasama na. Yun ang maganda sa kanya. Tapos pinakita niya sa akin yung finishing touch. Eto na, kita nyo naman guys, nakikita na natin yung buong surroundings ng area. Ang lupit, 'di ba? Mainam, mahusay talaga. At nare-record niya yung mga nakikita ng mga camera. Yan na siya, sir. Pantay na. Pantay na guys. Front. SUV ako dyan